po sa supplier ng product natin is Nature's Way. It's a billion-dollar company sa US. Lahat ng product nila is halal seal, kosher rated, meron po silang good manufacturing practice. Another supplier po natin is DSM. Siya po yung nagpo-provide ng Bida juice natin. It's a billion-dollar company sa Europe naman po. And another supplier po natin is AMS Life Science. Siya po yung nagpo-provide ng ilang beauty product natin. Lahat yung kumpanya po yan, mga tatlong kumpanya yan, lahat po ng product nila is matataas yung tinatawag na ORAC value. Ano po yung ORAC? ORAC means Oxygen Radical Absorbance Capacity. Ano po ang ORAC? Ibig sabihin, yan po yung scale o pansukat sa kapasidad ng isang produkto sa antioxidant. Familiar ba kayo with antioxidant? Ano po ang antioxidant? Anti-rheuma, anti-diabetes, anti-cancer. Ang nilalabanan po niyan yung mga free radicals na pumapasok sa katawan natin. Ano naman po ang free radicals? Yan po ang sanhi ng lahat ng klase ng sakit. Simula po sa pinakasimpleng ubo hanggang sa pinakamalalang cancer, mga kapatid. Ang pinagmumulan po niyan yung tinatawag na free radicals. Ang tanong, gusto niyo bang iwasang magkasakit? Iwasan mo ang free radicals para wala kang sakit. Saan po nanggagaling ang free radicals? Una, sa pagkain na kinakain natin. Saan pa? Sa tubig na iniinom mo. At pangatlo, sa hangin na nilalanghap natin. Sa mga kapatid, kung ayaw nyo magkasakit, unang gawin nyo po, wag po kayong kumain. Para walang sakit. Pangalawa, wag na rin kayo uminom. At higit sa lahat, wag na rin kayong huminga. Saan tayo mga kapatid? Yan tatlo bang yan? Pwedeng iwasan? Hindi. Hindi, kasi yan po'y pumapasok sa ating katawan. At pag pumasok sa katawan natin yan, nagpe-penetrate po yan on your cellular level. Huy. Patawag, wala ba? Yung guardia nila, para guard, tawag ka dito. Tawagin mo yung guard, ako kakausap. Papuntahan mo si Rene, kamo nagloloko ang PowerPoint. Si Rene, he? Okay. Ayan, ito po yung cells, natakpan nung virus. Imagine ito yung cell. Di ba? Pag ito dinamay sa free radicals, na-apekto ng tissue mo. Pag na-apekto ng tissue mo, apektado ang organ mo, apektado ang system mo, bagsak ang katawan natin. So, importante po na malakas ang cells natin. Bakit? Pag ito malakas ang tissue, malakas ang organ, malakas ang katawan. Ngayon, saan po nang gagaling ang antioxidant? Ang antioxidant po, yan po yung nagagaling sa pagkain ng gulay at prutas. Ang sabi po ng mga doktor, para manatili kang malakas, huwag ka daw bababa ng 5 klase ng prutas at 5 klase ng gulay na kakainin araw-araw. Ang tanong, nagagawa po ba natin yun? Sino po nakakain ng 5 klase ng gulay at prutas araw-araw? Taas ang kamay. Ako lang. Ako lang nakataas, di ba? So, kung hindi natin nagagawa, hindi po tayo healthy. Ang sabi po ng mga doktor, dapat umiinom ka ng mga supplement. Tama? Sabi ni Robin Padilla, para lumakas ang liver mo, uminom ka ng Liver Aid. Sabi ni Isa Calzado, para luminaw ang mata mo, uminom ka ng Baisin, Optin. Baisin, pampatak yun. 2 kutsaritang Baisin, di ba? Okay. Okay, bumalik na. So, kung gusto mo, marami supplement na pwedeng inumin. Ito po maganda. May isang produkto po tayo, ang pangalan po niya ay C24/7. Hindi nyo kailangan mag-isa-isa. Buong parte ng katawan natin, sakop na nitong product na to, C24/7. Bibigyan ka ng cellular protection, immunity, energizer, enhancement, support, and nourishment. Pati po cardio and cancer protection makakatulong tong product na to. Napakarami na po ng mga testimonials ng product na yan. Even the comatose patient, ng ilang taon, 3 taon na comatose, for 1 year and 7 months sa paggamit ng product, fully recover na po. Meron tayong mga diabetic patient, meron mga breast cancer, ang dami pong testimonial ng product. Kahit i-browse nyo po sa YouTube, i-type nyo lang po, AIM Global Testimonials, ang dami pong nagpapatunay na napakaganda ng product. Sa dami pa lang po ng tao, makikita ng third floor mamaya, bumibili po, nag-a-average po tayo ng 8 to 10 million sales dito sa product na to. Bakit ganyan kaganda? Anong laman ng product? Ito po yung composition. Ang product po natin, meron po yung more than 22,000 phytonutrients. Pag sinabing phyto, ibig sabihin halaman, plants, nutrients. Ang nutrients nito nanggaling lahat sa halaman, and from the vitamins and minerals and trace minerals na kailangan ng body natin, andito na lahat. Hindi na po kayo mag-iisa-isa. Kung kayo nagsusupplement o na umiinom ng mga multivitamins, ito na inumin natin kasi all natural, galing lahat sa halaman ang mga vitamins and minerals nito. And ang nagustuhan ko po dito, may kasama po yan 12 whole fruit and 12 whole vegetable. Whole. Pag sinabing whole, kasama po ang balat, kasama ang buto. Bakit kailangan isama ang balat at buto? Kasi sabi po ng mga herbalist, ang panlaban daw po sa sakit ng gulay at prutas, yan daw po yung natatagpuan sa balat at sa buto. Ang tanong, kung kayo hahagisan ko ng orange, anong unang gagawin nyo? Saluhin nyo muna, tama? Huwag nyo balatan. Habol-habol mo sa hangin, mahirap yun. Saluhin nyo muna. Pagkasalo, anong gagawin nyo po?
Babalatan nyo. Anong gagawin nyo pagkabalat sa balat? Tatapon na, di ba? Alam nyo ba ang ponkan, mga oranges, mga citrus fruits, 90% ng panlaban sa sakit niya natatagpon doon sa balat at sa buto. Kaya nanay, sa susunod na pagbili ng ponkan, ang unang kainin nyo, balat. Itapon ang laman. Pero mahirap gawin, tama? Ito po maganda. Ang ating produkto po, 12 klaseng gulay at prutas nakalagay na dito. We have plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, ang dami niyan. Even the pineapple, alam nyo ba pinya? Saan natatagpuan ang panlaban ng pang-antioxidant ng pinya? Doon sa gitna po, yung matigas sa gitna. Kinakain dapat yan. Huwag nyong itatapon po yun. And we have 12 whole vegetable. Ano yung mga vegetable natin? We have parsley, kale, spinach, wheatgrass, Brussels, pati bawang. Mahal ang bawang ngayon, di ba? Ba't mamahal? Wala siguro imported, di ba? Ngayon, saan po nang gagaling? Saan magaling ang bawang? Sa aswang. Siguro taga ano kayo, taga Rojas kayo, no? Ang aswang, aswang. Pati ako na-aswang nyo. Diba? Ang bawang, tinatawag ng mga doktor yan, ng mga herbalist na natural antibiotic. Ito po may antiviral, anti-inflammatory sa katawan natin. So pag kinakain yung bawang, maganda po sa katawan natin yan. Ito po hindi lang 5. Sabi para manatili kang malakas, 5 gulay, 5 prutas, pwede na. Tayo po 12-12, 12 gulay, 12 prutas nakalagay dito. Maganda ba yan? Yes. Ano pa, may kasama pang 18 amino acid, the building blocks of protein. Nakakatulong yan para gumanda ang skin mo, pahabain yung quality time na lagi kang malakas. And we have 14 green foods and spirulina blend. Ano po yung mga green foods na? Mga super green foods na mataas yung chlorophyll. Okay, lampas. Ayan. We have alfalfa, barley grass, dandelion, wheatgrass, melissa, lemongrass. Ito po nakakatanggal ng mga bukol-bukol sa katawan like mga cysts, goiter, myoma, cancer. Tinutunaw po yan. And we have 12 mushroom na very potent like yung red mushroom na reishi and agaricus mushroom. Tayo po hindi lang isa, 12 mushroom ang nakalagay dito. We have cordyceps, reishi, shiitake, hiratake, maitake, mabusitake, mawasatake, kawaratake. Pag hindi ka uminom na nito, atake ang abot mo. Kaya laklakin niyo po ang C24/7. Maganda ba ang laman ng product natin? Yes! 12 digestive enzyme na kasama mo. The probiotics, tinutulungan po niya na ilabas yung mga kinain natin. Minsan pag kumakain ka ng matataas ang preservatives, hindi po agad lumalabas yan. Like mga kumain ka ng baboy, manok, hindi po agad nadadigest yan. Matagal ng 2-3 araw sa stomach mo. Pinagmumulan po yan ng mga colon diseases. Itong product na to, yung kinain po natin, pag ininom nyo po ito, kinabukasan lahat ipaplush yan. Maganda ba yan? Yes. And may kasama pa rin po yan na 12 specialty nutrients, brain booster, memory enhancer. Nakakatulong para maboost ang memory natin. So sa inyo, pag may nangungutang sa inyo, painom nyo po ng painom to. Para di makalimutan ng mga utang sa inyo, di ba? And may kasama pa rin po ito. Ang product natin, ayan. Hina ng remote. 10 essential fatty acid. Ito po yung mga good cholesterol. Tinutulungan po niya na matunaw yung mga bad cholesterol na kuha mo sa pagkain po ng mga baboy, ng manok, ng baka na nagdeposit sa mga ugat natin. Tinutunaw po nitong essential fatty acid. Yung mga omega-3, omega-6, omega-9. And may anti-aging and longevity polyphenols ng product na to. Pag sinabing anti-aging, pinababagal po ang proseso ng pag-edad mo. Na kahit maedad ka na, kahit 80 ka na, ang pakiramdam mo, bumabata ka ng 20 to 30 years younger. Parang ganito, sample tayo. Nanay, ilang taon na po kayo? Ikaw nga. Ikaw pinakabatang nakita ko. Huwag ka na maglilingon, ikaw talaga yun. Ilan pa? 74. O tita, inumin mo ito mabuti ha? Araw-araw, laklak nito. Pag ito lagi mo ininom tita, 74 ka na, pakiramdam mo, bumabata ka ng 20 years, pakiramdam mo, 54 ka lang. Diba? So, pakiramdam, looking young. Ilang taon ka na? 16. Huwag mo muna inumin to, ha? Magmumukha kang pitos nito. Ibig sabihin, pag ito ininom natin, yung, kahit may edad na po kayo, ang pakiramdam mo, bumata ka ng mga 20 years younger. Maganda ba yan? Ngayon, napakaganda niya. Pwede ba sa kids namin, sa anak namin? Hindi po. Meron po tayong supplement for the kids. Ang tawag niyang Kiddy 24/7. Ito po, may kasamang 14 vitamins and minerals. At maganda nito, may kasamang 26 fruits and vegetable. Alam niyo, mga bata po, napakahirap pakainin ng gulay at prutas. Tama? Ako may 3 kids na mga preschool, saka elementary. Ang hirap pakainin talaga ng gulay. Pero ito maganda. Nung pinakain ko po ito, tuwan-tuwa sila kasi kidigami, kalangan nila candy. Agawan yung 3, hindi nila alam, may kasamang fruits and vegetables. So, naging healthy mga bata. So, sa mga anak nyo, highly recommended ko po yan. Sa mga buntis ito, ipagamit nyo po, ang tawag yung complete. Bakit? Ito po yung version ng C24 na walang anti-aging. Tinanggal lang ating anti-aging, safe na safe sa mga buntis. May concentration naman po tayo ng anti-aging na nakalagay sa Restore Life. Ang formula po nito is longevity.
pampahaba ba ng buhay. So pag iniinom po natin to, aabuti ka ng 125 years old, nagpe-Facebook pa po kayo. 'Di ba, tita? 72 ka na ngayon, 'di ba? Madadagdagan pa ng mga 60, nagse-seminar ka pa rin dito. Ako pa rin speaker, no, kasi nilalakla ko rin 'yan, 'di ba? Okay? And ano pa, meron din po tayong coffee. Ang mga Pilipino napakahilig sa kape, tama? Pagising sa umaga, unang hanap, kape. Minsan tanghaling tapat, kape. Pag may bisita, pag may patay. So ang kape po ay kasama ng Pilipino. Tayo po ay mga hindi lang po tayo mga coffee drinker. Ang mga Pilipino po ay mga coffee lover. Tama? Ito maganda. Pina-healthy po natin ang coffee. Bakit? Yung laman ng complete nakalagay dito. Plus yung kape natin, alkaline coffee. Ibig sabihin, hindi ka mag-acidic. Kahit may ka nagkakape, okay lang sa stomach mo. Pangatlo, yan po ang coffee natin ginamit is Arabica coffee. Ano po ang Arabica? Napakabango po niyan. Kung sino pong nakainom na ng kape sa Starbucks, nasaan kamay? Nakakita na Starbucks. Sa Starbucks, di ba, mabango ang kape, dumaan ka pala ang bango-bango ng kape. Alam niyo bakit? Ang ginamit nilang kape, Arabica coffee. Napakabango, less caffeine kumpara sa Robusta. Ang kape ng Starbucks, yun ang ginamit natin, Arabica coffee. At ito maganda, mamimili ka sa mga flavor natin. Meron tayong cappuccino, meron tayong original, meron tayong latte, meron din tayong stevia. Para sa mga diabetic naman, gamitin natin ng kape natin, stevia coffee natin. Bakit? Ang stevia po, isang klase ng sweetener na hindi kinikilala ng katawan mo na sugar. So kahit ikaw diabetic, inom ka na inom na matamis na kape, walang effect po sa blood sugar natin. Maganda ba yun? Plant-based po yan, plant-based. So healthy coffee po yung ating may inom. And another product po natin, meron po tayong My Choco. Ano po ang My Choco? Again, may kasamang complete, alkaline base. Pangalawa, may kasama po yan DHA. Ano po ibig sabihin ng DHA? Docosahexaenoic acid, brain booster ng mga anak nyo. So yung mga anak nyo po na nag-preschool, nag-elementary, lalong-lalong pasukan na naman po. Huwag niyong kakalimutan sa umaga na may choco ang mga anak nyo. Bakit? Pampatalino ng mga anak natin. Kung yung anak nyo laging nasa ropor, may ropor pa ba ngayon? O tita, palaklak nyo po to. Sigurado po yan, kinabukasan, lipat na yan sa rotary muna, dandahan lang, naman rowan ka agad. Para naman magic ka agad yan, di ba? Sa pampatalino, para sa mga bata, mga anak natin. Another product natin, gusto nyo bang gumanda? Sinong gustong gumanda? Taas ang kamay. Mga lalaki nagtataas, di ba? Ito po, hindi po ito pang paganda, pampaputi po yan. Para saan po ang glutathione? Ang glutathione is for the liver. Ang trabaho ng glutathione is i-detox ang liver natin. Naging famous ang glutathione because of the side effect. Ano po ang side effect ng glutathione? Ang ginagawa po niyan, ini-inhibit niya ang production ng melanin. Ano po ang melanin? Yan po ang nagdidikta ng color ng skin mo. Pag marami kang melanin production, yung melanocyte mo yung nagpo-produce ng marami melanin, maitim ka. Pag kukunti ang production mo ng melanin, maputi ka. Ngayon tingnan mo yung balat mo, titigan mo mabuti. Diyan mo makikita kung productive o hindi productive ang melanocyte mo. Pag medyo maitim-itim ka, very active ang ang melanocyte mo. So anong ginagawa po ng glutathione? Pinipigilan po niya na mag-produce ng melanin yung melanocyte mo. So dahan-dahan kang pumuputi. Simula mukha hanggang kapapa, kasingit-singitan, maputi. Maganda ba yan? Hindi ka tulad ng mga pinapahid-pahid lang. Pag nagpahid ka sa mukha, maputi mukha mo. Di ba? Ito lahat simula At ang glutathione po, yan po talaga dapat internal, dapat pumapasok sa katawan natin. Hindi po uso ang glutathione na lotion. Bakit? Kailangan pumasok sa melanocyte yan. Ang lotion, hindi pwede. Ang sabon na may glutathione, hindi po yung puputi doon. Sinasakyan lang ang glutathione para maging mabenta sila. Maliban na lang yung sabon, kainin mo. At yung lotion, inumin mo. Pwede yan. Pero sa atin po, sublingual. Ano po sublingual? Sub means ilalim, lingual, dila. Ini-spray lang po under your tongue. So, iangat mo ang dila mo. Then spray mo, pagka-spray mo, maputi na. Ang dila mo. Hindi ba, mga 2-3 buwan po ang pagputi nito. Compare with the oral. Ang oral kasi mga 8 months ka bago pumuti. Ito, 2-3 buwan, mas mabilis ang pagputi mo. Kasi systemic po. Systemic direct yun na sa ugat natin. Ngayon, kung gusto mo talagang gumanda, gamitin natin ang Perfect White. Bakit? May botox effect. Tinatanggal po ang mga wrinkles, mga blemishes, mga facial creases mo. Pumuputi ka na, bumabata ka pa. At ang puti mo dyan, pinkies, mapula-pula ang pisngi mo. Kahit di ka mag-blush on, lagi mapula-pula ang pisngi mo. At nakapagpapalinaw ng mata. Kasi isang ingredients po yan, tawag dan astaxanthin. Nakakatulong yan para ma-repair yung retina ng mata natin. So pag ito iniinom natin, pumuputi ka na, gumagandang babae ka pa. Maganda ba yan? So dito, maputi ka na, maganda ka pa. Yung pangatlong product natin, magpa-sexy ka na rin. Kasi wala din silbi ang puti at ganda mo kung lumba-lumba ka naman.
Tama? Ito, talagang gagandang babae ka na dito. Bakit? Laklakin mo na rin ang Slim and Trim natin. Bakit? Ang Slim and Trim po, yan po yung appetite suppressant. Ano yung appetite suppressant? Nawawala gana mo sa pagkain. Minsan ang kalaban po ng mga nagpapapayat yung pagkain. Tama? Kahit umaga hindi ka kumain, tanghali ka, unti hapon nakalatag dahil pagkain. Gigil na gigil ka. Yari na naman ang diet mo. Ito maganda, ang ating Slim and Trim, nawawala ang gana sa pagkain. Pag ininom nyo po yan, isang kapsula, 2 basong tubig, yan po yung nag-gel type sa stomach mo. Yung tubig nagiging gel. So parang bagong kain ka, feeling bloated ka. So pag may hinihain sa pagkain sa'yo, kaunting-kaunti lang makain mo kasi mabigat na stomach mo, kaunti lang makain mo, dandang ang papayat. So gamitin po natin pang araw-araw. Maputi ka na, maganda ka na, sexy ka pa. O itong pang-apat na product, mabango pa, hininga mo, di ba? Kasi kahit anong ganda mo, anong sexy mo, bantat na may hininga, wala silbi. Di ba? Gamitin na po natin ang ating Natura Essential toothpaste. Bakit? All day, all night, fresh breath po tayo. Bakit? Ginamitan po natin ng 5 natural herbs na nakalagay dyan, plus may kasamang complete. Wala akong slide nung 3 product natin bagong labas kahapon. Wala pa isa, mag-available na po yan. Ano yung product ng beauty product pa natin? O, i-note nyo na lang po, meron po tayong bagong labas na feminine wash. So pag ginamit nyo po, ay maraming testimonial po ang feminine wash natin. Oo, bumabalik daw sa pagiging pagiging virgin. Yung mga lola, bibili ako niyan. Tuwan-tuwa, di ba? Si Hino kasi naandun, daming testimonial daw. Sabi ng isang lola, bakit tawag kayo? Maluwag pa. Sabi ko, ano bang ginagamit nyo? Yung bote daw, bahala. Naka-live tayo. Bawal. Okay. Isa pang product natin, meron tayong masculine wash. Sa mga lalaki. Mga lalaki, tawa na ng tawa na kasi ginamit na lang yung mga testimonial daw. Nakakatanggal daw ng kulubot. Hindi pa gumagamit. Next week, may testimonial po ako. Hintayin nyo mabuti. And meron din po tayo sabon na bagong labas. Available. Wala akong slide sa mga susunod na attend, maano po kayo. Sabili na kayo ng feminine wash at masculine wash, nanay. Okay. Another product po natin, services naman po ito, meron tayong Cardiopulse. Bago ipaliwanag ang Cardiopulse, familiar ba with angiogram? Ano po ang angiogram? Isang klase ng invasive diagnostic wherein nakikita po kung barado ang ugat mo sa puso. Ito po yung mga test na ginagawa sa mga nagpapalpitate na, sobrang taas ng BP, kailangan ng i-bypass operation. Tawag dyan angiogram. Medyo mahal po yan. Sa mga malaking ospital, nagkakahalaga po yun ng mga 100,000 to 150,000. Ngayon, pag nakakita dyan sa test na barado ugat mo sa may puso, recommended ka for angioplasty. Ano po ang angioplasty? May ipapasok na stem sa ugat mo. Para yung dugo, dyan dumaan. So kahit barado, pag sinaksakan ng ugat ng tubo yan, doon dumadaan ang dugo. So nagiging free-flowing ang dugo natin. Pag nilagyan ka nito, tawag yan invasive treatment. May papasok sa ugat mo para makadaloy ang dugo natin. Ngayon tayo po may natural na testing na pamalit sa angiogram. Tawag yan Cardiopulse. Punta po kayo sa 3rd floor. Ito po nagkakahalaga na 1,000 pesos lang. Hindi non-invasive po yan. Walang ipapasok sa katawan mo. Sa index finger po natin, may iipit lang na device. In less than 3 minutes, lalabas na po ang result. Makikita dyan kung anong type ka. Ngayon, pag nakita na medyo nasa warning level ka, highly recommended product po natin ang Colidus. Bakit? Peace Oil. Pure Omega Supreme. Tinutunaw po niyan yung mga cholesterol flakes na nakadikit sa ugat natin. And inumin niyo rin po ang bida. Ano pong ginagawa ng bida? Dilation. Yung ugat natin, kahit barado po yan, lumalaki ng 60% yung daluyan. Lumalambot yung ugat mo, lumalaki. So pag lumaki yan, kahit barado yan, pag lumaki yan, nakakadaloy na maganda. Habang tinutunaw nito, nakabarang to, pinalalaki naman ito yung ugat natin. So nagiging free-flowing. So at least nakatipid ka. Tama? Napakamura po ng mga product na yan. I-coordinate with your sponsor para matikman nyo po. So maganda ba ang Cardiopulse natin? Yes. Maganda ba ang Colidus natin? Yes. Iinumin nyo ba ang bida natin? Yes. Ipalit nyo po sa mga soft drinks nyo, ipalit nyo sa mga iniinin nyo, napakaganda nito natural juice natin. Yan pong lahat ng yan, ang mga produkto ng AIM Global. Ang tanong, magaganda ba ang produkto ng company? Yes. And balikan po natin kanina, yung bang pinag-usapan natin product, nasa wellness po ba? Yes. Pangkalusugan ba? Ibig sabihin, pagdating sa prediction ni Paul St. Pilser, pasok po ang ating kumpanya. Bakit?
Nasa wellness. Observan niyo po sa labas. Punta ka na ng mga supermarket. Lahat ng pinopromote niya puro nasa nasa organic, tama? Lahat gusto pangkalusugan. Ang spa ngayon nagkalat na po ang mga spa. Nagkalat kada kanto. Ang daming customer nila. Bakit? Ito po talaga ang wave of the future. Nasa wellness po ngayon. Dito tayo pupunta ngayon sa business side. Bakit? Sa business side na andito ang malaking pera. Tama? Pag-usapan natin ngayon ang negosyo. Pag sinabing negosyo, ano po yung unang pumapasok sa isip nyo? Pera. Bago magkapera, ano yung kailangan sa negosyo? Kapital o puhunan. Tama? Wala pong negosyong walang kapital. Ang negosyo po, pag malaki ang kapital, malaki ang kita. Ang negosyong maliit ang kapital, maliit ang kita. At ang negosyong walang kapital, walang kita. Okay, ganito po. Bago tayo magtuloy-tuloy kasi medyo crowded na sa likod, request ko lang po, atras, abante ng konti. Idikit nyo na po yung tuhod nyo dun sa kabilang ano nyo. Sige, hatak-hatak ng konti para magpagbigyan natin lahat. Tapos, kita nyo, nagbakanti-bakanti na kayo dito. Move na kayo lahat dun. Urong na kayo dun para maupo natin to. Kasi baka magkaroon ng emergency, walang daanan dito. Dito sa harap, sinong gusto mong upo sa harap? May 4 na upuan sa harapan. Bro, itong 4 na to, medyo lagyan nyo ng daanan para ano. Ayan, sino pang gusto mong upo sa harap? May 4 dito. Partner, dito kayo, bilis. Alam niyo ba sa mga ganitong seminar about wealth, yung unang 5 na row, diyan po lumalabas ang mga Millionaires Club. Kaya wag kayong upo sa likod. Una-una, maingay. Pangalawa, mainit. Di ba, samantala sa harap, ang sarap. Ang problema lang sa harap, tagasalo ko ng laway na speaker. Sa'yo pupunta lang. Sa'yo lahat pupunta. Ito partner, meron dito 3. 4 pa nga dito eh. Ayan, okay. Pag-usapan natin ang business. Sa AIM Global, magsisimula ka rin sa kapital. Ang tawag diyang Global Package. Magkano po yan? Ang halaga po niyan ay 7,980. 7,918 kapital. Ang tanong, malaki o malaki? Malaki o malaki? Patay mata mo, nanlalaki. Di ba? Ang 7,980 po, malaki po yan kung gastos. Pero maliit po yan kung kapital ang pag-uusapan. Tama? At yan po yung nagiging malaki, depende sa kapalit o yung value na matatanggap nyo. Parang ganito po. Naglabas ka ng 7,980 ang kapalit mo, isang eraser. Mahal, mura. Ito, 8,000. Bibili nyo hindi? Mahal. Sa 8,000, di ba? 7,980 nilabas mo. Ang kapalit mo, bagong kotse. Mahal o mura? Bakit nagbabago ang sagot nyo? Hindi ko nang binabago yung figure. Ibig sabihin, yan po hindi mahal, hindi po yan mura. Bakit? Hindi mo pa alam yung kapalit para masabi nating mahal o mura. Tama? Okay, pag-usapan natin ang kapalit. Una, may matatanggap kang produkto, approximately mga 6,000 to 6,800 pesos. Kapag nabenta nyo po yan, naghahabol na lang po kayo ng mga 1,200 pesos. Ano pang benefits natin? Bibigyan po namin kayo ng 200,000 na cheque. Sinong gusto maka 200,000? Taas po ang kamay. Tama na. Marami-rami na nakakuha niyan. Sa mga nagtaas ang kamay, makinig kayo mabuti. May requirements po yan para makuha. Una, requirements. Dapat pagpunta ng insurance sa bahay mo, dapat maliwanag ang bahay mo. Pangalawa, dapat maraming tao. At pangatlo, dapat may umiiyak. At ang iniiyakan yung mga nagtaas ang kamay. Kaya yung pag-i-interest, patay ka na dyan pag nakuha mo yan, ha? Okay. Pinalakpakan na yun. Ibig sabihin, 200,000 matatanggap ng kamag-anak mo kung sakaling nawala ka sa mundong ibabaw. In case of accident, ha? Kung hindi ka natuluyan, 10,000 makukuha mo. Sa gasto sa mga gamot, doktor. 50,000 in case of unprovoked death. Pagkamatay na walang kwenta, may nag-aaway, nakiawat ka, nadamay, unprovoked death, tawag doon. Kumanta ka ng My Way. 50 million, di ba? Bibigyan pa po namin kayo ng ATM. Dito po namin ilalagay ang kinikita nyo. Ang ATM po natin, wala po yung maintaining balance, walang opening. 200 pesos lang po ang processing. After 10 days, makukuha mo ATM mo. Lahat ng kinikita nyo po sa AIM Global, i-deposit po namin sa ATM natin. Ano pa, bibigyan pa po namin kayo ng sariling web page. Once na nag-member po kayo sa AIM Global, kasama na po sa benefits mo yan. Dito nyo matatrack ang income mo. Pag nag-member na po kayo, just login sa website natin, www.allianceinmotion.com. May username po kayo, may password, and mag-login po kayo. Makikita nyo po dyan sa web nyo kung sino ang mga taong bumili sa ilalim mo, kailan binili, anong produkto ang binili, at magkano ang porsyento mo sa mga binili nila. Real time ang pera mo updated. Pag may pera po kayo dyan, i-type nyo lang po sa encashment, yung balance. Ito po yung encashment. Pag may pera ka dyan, eto, 25,000 ang balance, i-type mo doon sa encashment. Kinabukasan ng perang to, naandito na sa ATM natin. Maganda ba yan?
Ano pa, meron ka pang business kit, company profiles, legalities, product brochure, application form, BCD na andyan na. Para makapagsimula ka, magagamit mo sa mga one-on-one presentation. Bibigyan pa namin kayo ng pre-medical check-up sa mga accredited hospitals and laboratories ng company. Kasama na po dyan ang dental screening, vision screening, fecalysis, urinalysis, chest x-ray, libre na po. Nagkakahalaga po yan sa mga malalaking hospital na mga 2,000 piso. Pero sa ating company, yan po yung libre mo nang matatanggap. Maganda ba yan? Ano bang benefits natin? Meron kang discount sa lahat ng product. 25% up to 50% discount. Wala pong minimum purchase. Kahit bumili ka na isang box ng coffee, 25% tayo. Meron kang cardiopulse test na libre. Imagine yung angiogram na nagkakahalaga ng 50,000. Tayo po, meron tayong cardiopulse, 1,000 lang po ang halaga. Pero pag nag-member ka, kasama sa package yan, libre kang isa. Plus, yung kamag-anak mo, meron 3 gift check na magagamit sila na may 50% discount. Ito maganda. Itong gift check na ito, pwede kang kumita. Pag ginamit ng kamag-anak mo yung gift check niya, naka-discount na sila ng 50%, may papasok pa sa ATM mo at sa webpage mo na 200 pesos. Ibig sabihin, nakatulong ka na, kumita ka ba? Eh, 3 yan. Ibig sabihin dito, may 600 yung kikitain. Tama? Ano bang benefits natin? Bibigyan pa po namin kayo ng scholarship program. Transferable. Ayan. Ayaw ma-transfer. Ayan. Transferable scholarship. Ito po pwede, transferable. Pag sinabing transferable, pwede ipabigay sa anak, sa pamangkin, o kung sinong gusto nyo pag-aralin. Mahigit 500 po ang mga colleges na nakatie up sa company. Ano po yan? Pamilyar ba kayo sa UP? Yes. Lasal? Yes. Ateneo? Yes. Hindi po kasali. Bakit mo i-enroll ang Lasal? Ito po kasamang school, kasama sa atin ang AMA, ang Interface, Datamex, Informatics, ilang branches ng STI. Gamitin ko po example ang Interface. Ang Interface po may branch po sa Caloocan, sa Recto, sa Davao, sa Cebu, sa Iloilo. Umaabot po ng mga 17,500 per SEM ang babayaran ng isang estudyante dyan. Pero ito magandang balita, pag member ka ng company, may discount po kayo dito na 50 to 80% discount. So approximately, mga 7,500 na lang po ilalabas nyo. Kapatid, nakasave ka ng 10,000 per SEM or 20,000 per year. Ang Interface po hanggang 5 taong kurso meron dito. Sa 4 na taong kurso na lang na kinuha na anak mo, nakasave ka na ng 80,000. Maganda ba savings yan? Yan po yung natanggap mo sa inilabas mong 7,980. Ito nilabas mo, ito natanggap mo. Ang tanong, lugi o panalo? Panalo. Hindi ka lang panalo, panalong panalo. Tama? Okay, pag-usapan na po natin ang kitaan. Unang kitaan is retailing o benta-benta. Ito po ang mga product natin. Ito po ang bili mo. Ito po ang benta natin. Ayan. Ayan, ito naman kita natin. Okay, gamitin ko po example ng C24. Ang C24-7 po natin, ito po yan. 30 capsule po ang laman ng bawat isang ganito. So pag nakabenta ka na isang ganito, may kita kang 300. Makasampu ka sa isang buwan, may kita kang 3,000. Paano magbenta? Ang mga Pilipino mahilig sa tingi. Tama? Pwede bang isang banig lang? O sige, pwede. 400. Pwede ba 5 lang? O 200. Pwede ba isa lang? O nga. Diretso inong nalang pitchel, di ba? Na isa. O 40. Tingi-tingi. Hindi makakatanggi sa 40 lang yun, di ba? Paano magbenta? Gusto niyo makabenta na marami? Yes. Para makabenta, wag po kayo magbenta. Wag benta. Wag selling. Ang gamitin yung approach yung tinatawag na sharing. Anong sharing? Kayo muna gumamit ng product. Mahirap magbenta na isang produkto na ikaw mismo hindi naniniwala sa binebenta mo. Tama? Nagbebenta ka ng C24 nanay, sasabihin mo magaling sa Rayuma. Ay kung maglakad ka naman, hila-hila mo pa mo sa Rayuma. Wala maniniwala sa'yo, di ba? Nagbebenta ka ng mga pampaputi, nuknukan ka ng itim. Tingin niya may makukumbinsi ka? Wala po, be the product of your product. Tama? Nagtuturoan yung dalawa. Pare-pare sa mga ng kulay. Yan ang maganda, tita. Imagine ganyan kulay nyo ngayon, pag ginamit yung pampaputi natin ng mga puti, ang dami yung customer. Diba? Tayo ba yung mga modelo? Kapag may nagtanong sa'yo, anong trabaho mo? Model. Diba? Kasi minamodel mo ang product natin. Ngayon ganito po. Yung kapatid ko po, may testimonial ako dito. Yung kapatid ko po. Kamukha ko. Siyempre, kapatid. Siyempre, magkakapatid, magkakamukha yan. Siya before, sobrang taba niya, and yung baywang niya is, I think mga 45 ang baywang niya. Yung hita, yung braso niya parang hita, sobrang ano, di ba? After taking the product ng ilang buwan, di ba? Pogi nung kapatid ko, di ba? Kamukha ko. Ako yan. Okay, ngayon ganito. Sa mga hindi mahilig magbenta, ganito gawin nyo. May bibigyan ang tips sa inyo. Sa mga hindi mahilig magbenta, kumuha ka ng taga-benta. Nung ako empleyado po, ang dami kong benta. Bakit? Kumuha ko ng mga sub-agent.
Hindi lahat ng maimbita mo kaya maglabas ng 7,980 para ma-avail yung discount na ibinigay ng company na 25%. Ngayon, ganito gawin nyo. Kung kaibigan nyo po, bigyan mo ng 10% discount. Sa'yo ang 15%. Pag nakabenta siya, kumita ka. Tama? Kung kapatid mo, pwede mong gawin 20%. 20% sa kapatid mo, sa'yo ang 5%. Kayo po ang bahala maglaro sa 25% na ibinigay sa inyo ng company. Kung dati mong kaaway, bigyan mo ng 2%. Sa'yo ang 23%. Nakatulong ka na, nakaganti ka pa. Sama na ugali mo, di ba? Ito po yung pinakamagandang partihan sa mga sub-agent. May kilala ba kayo mahilig magbenta? Yung kaibigan, nag-iibon. May kilala nag-iibon. Ibon, Natasha, Sarah Lee, Boardwalk, yung pagbukas sambag, ang dulad yung paninda, tosino, longganisa, i-load. Diba? Yan, kagandahan po sa atin, wala po tayong kota na pinag-uusapan. Makabenta, hindi mawawala ang discount mo, yung pa rin, mananatili kang member ng company. Maganda ba yan? Okay, pangalawang paraan ng pagkita is direct referral bonus. May kita po kayong 500 pesos in every distributor na may sponsor mo. Kada isang tao na ma-invite mo, basta pumili ng 7,980 yan, babayaran po kayo ng company ng 500 pesos. Sino po ang mga first timer? Taas po ang kamay. Mga first time na umatan ngayon. Katabi mo ba nag-invite sa'yo? Katabi mo, kaya pala ha? 500 pala yan, ha? Kaya pala, pakain ka pa. Ano, biro po. Kaya po kayo in-invite ng kaibigan mo, hindi dahil sa 500 yan, ha? Gusto ka na, kaya kayo in-invite niya, gusto ka niyang yumaman katulad niya. Tama? O, bakit? Ganito po yan. Sige, palakpak! Kapag bumili ka ng 7,980, member ka na ng company, magkakaroon ka ng tinatawag na DTC o Distributor Tracking Center. Ibig sabihin yan, ikaw ay legitimate member ng AIM Global. In-invite mo ang kaibigan mo. Si A, kami nagpaliwanag, ikaw nag-imbita, ang kaibigan A mo na gusto ng business, bumili ng package, 500 piso ang kikitain mo. Yan po yung makukuha mo na on the same day. I-transfer mo sa ATM mo, bukas ma-withdraw mo na. Maganda ba yan? Sa ibang company, maghintay ka na 1 linggo o 1 buwan. Tayo po, pag pumasok ngayon, transfer sa ATM, bukas, pwede mo nang gamitin pang galaw-galaw mo. Another plan mo, si kaibigan B, again, sumali, ikaw nag-sponsor, ayaw ma-sponsor. Sumali, may 500 ka uli. Kada isang tao na magiging member ng company, pag ikaw nag-imbita, may 500 ka. Makadalo ka, may 1,000 ka. Makalima ka, may kita kang 2,500 pesos. Kung nakalima ka, makasampu ka, 5,000. Sa number 2 po, ang trabaho nyo mag-invite. Huwag po muna kayo magpapaliwanag habang mga bago kayo. Ang karamihan po ng mga baguhan, pinagsasabi ang dalawang trabaho, invitation at presentation. Magkaiba pong trabaho yan, invitation, presentation. Kaya po yung iba nahihirapan mag-imbita, nag-iimbita pala, nagpe-present na. Kapag ang kliyente nyo po ay tanong ng tanong, huwag muna kayong sagot ng sagot. Unang dahilan, wala ka pang alam. Hindi mo pa alam yung laman ng produkto. 12 fruits, baka hindi mo alam 12 fruits. Dapat, ano yung 12 fruits? Baka lansones, kung ano-ano sabihin mo. may mga may santol pa. May abukado ka pa sinasabi, di ba? Okay, so dapat kabisado mo lahat. Pangalawa, wala ka pa resulta. Minsan ang kliyente mo tumitingin sa resulta. Dito napakarami na may resulta. Kaya mas maganda dali mo dito. Pangatlong dahilan, magtatanong dito yan. Magkano ang kapital? Tama? Pag ito ang pinag-usapan nyo, kahit walang sakit yung iniimbita mo, magkakasakit yan. Tama? So, ang trabaho nyo pagbago, mag-imbita, tumawa at pumalakpak. Madali ba yan? Yes. Subukan mo sa trabaho mo, tawa palakpak, si Santi ang bagsak mo dyan. Dito po, ito lang gagawin nyo, mag-invite. Ngayon, saan natutunan to? Umaten po kayo ng tinatawag na NDO. Ano ibig sabihin ng NDO? New Distributor Orientation. Attendin po ng ASAP. Ano ibig sabihin ng ASAP? Alliance Success Achievement Program. Dito po itinuturo yung how. Paano mag-invite? Nawala. Ba't yun nun? Bro, nawala yung PowerPoint natin. Ayan. Paano mag-invite? Paano mag-present? Paano mag-close? Importante marunong ka. Ang pag-invite parang skills po yan. Parang pagbibisikleta. Sino po marunong magbisikleta? O hindi marunong magbisikleta. Hindi marunong mag-bike. O hindi ka marunong mag-bike. Pa ikaw sumakay sa bike, hindi pwedeng power lang. Di ba? O kaya to, balabag ka doon. Kailangan alam mo yung skills na yun. Paglangoy po. Pag hindi ka marunong lumangoy, hiniagis ka sa dagat, ano mangyari sa'yo? Lunod ka. Tama? So dito, dapat mayroon ka nito. Bro, nawala. May tao ba doon? Sige. So dapat marunong ka nito. Saan po natutunan yan dito? Sa NDO and sa ASAP. Kailan po schedule yan? Every Tuesday, attend ka dito. Umupo ka dyan, maglista ka. Unang ituturo sa'yo, paano gumawa ng prospect list. Listahan. Kasi hindi lahat ng prospect mo pwede mong imbitahin.
Bibigyan ka ng classification kung sinong unang iimbitahin mo. Pangalawa, tuturuan ka namin mag-present, how to present, paano mag-conduct ng one-on-one. Importante, marunong ka mag-present. Bakit? Pag lumaki ang grupo mo, ito lang alam mo, invite, hindi lalaki grupo mo. Tama? And lahat ng skills na kailangan mo para gumaling ka, para yumaman ka, ituturo namin ng libre. Maganda ba yan? Yes. O, palakpak. Sige, palakpak. Okay, number 3, nakitaan. Ayun. Buti na lang. Saan ang pindutan? Ayun, ito. Tawag dito, sales matching bonus. Ito yung laser, ang gitna, ano? Ayun. Okay, sales matching bonus. Paano po yan? May 1,500 po kayong kikitain in every sales match. Ito po ang kondisyon. Dahil sales match po yan, dapat mag-build ka ng left and right. So, pag ikaw naka-invite ng 2 tao, pwede ka na kumita dito. Bakit? Ito po ang kondisyon. Napakasimple. Pag may pumasok daw na 1,200 points sa left mo at may 1,200 points sa right mo, may bayad na ang kumpanya sa iyo na 1,500. Yan saan po nang gagaling ang mga points natin. Lahat po ng produkto natin may equivalent points. Pag ang group A mo, inabot ng 1,200 points ang nabili nila, at ang group B mo umabot ng 1,200 points, ikaw apply, may kita kang 1,500. Saan pa nang gagaling ang points na yan? Dito po sa membership. Itong 7,980 na ito, may points po ito. At ang points po niyan is 1,200 points na. Ibig sabihin pala, nung sumali si A, may pumasok na sa'yo na 1,200 points. Nung sumali si B, may 1,200 points na. Hindi pa sila nagre-reorder ng product. Kajo-join pa lang nila, kumita ka na ng 2,500 pesos. Maganda? O, palakpak. Ngayon ito maganda dito, yung dalawang mong kaibigan, tanda mo, hindi sumali sa Global yan kung hindi interesado magnegosyo. Tama? Kaya po naglabas ng 7,980 yan, katulad mo rin yan, mukhang negosyante, hindi mukhang pera. Ito si sabi na mukhang pera, inamin eh. No? Okay, ito si may mabilis, nakakuha siya ng 2. So si kumita ng 2,500. Masaya ang kaibigan mo. Bakit? Yung kita mo at yung kita niya, parehas na kayong 2. Tama? Itong friend mong isa medyo mabagal. Ang nakuha niya isa lang. So ikaw, siya kumita ng 500 dito. Itong si nakakuha ng isa, may 500 po ito. Ang nagbenta po sa 4 na yan, hindi po ikaw, kundi itong 2. Pero ang sabi ng company, sa binary plan natin, si D nasa left mo may 1,2 na points, si E nasa right mo may 1,2, magmamatch po yan, may kita kang 1,5. Si C nasa left may 1,2, si F may nasa right 1,2, wala kang ginawa, may 1,500 ka. This time, kumita po kayo ng 3,000 ang nagtrabaho itong 2 tao. So, nagkakaroon ng leveraging of time. Dumarami na yung oras mo sa ibang tao. Kaya ang mga negosyante po, malaki ang kinikita. Alam nyo bakit? Marami silang tao na nagtatrabaho sa kanilang negosyo. Ngayon, pwede mo rin gayahin sila Lucio Tan, sila Henry Silis, sila Gokong Wei. Through the implementation, ma-implement mo lang yung tinatawag na networking. Bakit? Yan ang mabuti, ha? Noong ako po nagsimula, mahigit 200 ang inimbita ko. Pero sumali po mga 8 tao lang. Pero yung 8 taong yun, inabot na po ngayon na mahigit 30,000 sa buong mundo ang downline ko. Imagine, 30,000 na nasa ilalim ko ngayon. Tingin nyo, tuloy-tuloy ang benta? Tuloy-tuloy ang paggamit ng product? Tingnan nyo po mabuti ito, ha? Ito po yung actual. Pangalan ko po, Nestor Gonzaga. Pag nilag nyo po yung recruitment, dito nyo makikita ang mga taong sumasali. Tingnan nyo po yung number 2, nasa HW. Ano po yung HW? Anong bansa po yan? Hawaii. Yan po yung branch natin sa Hawaii. Carol, England. Hindi po Pilipino yan. Ito nasa 8 and 9, SNG. Anong bansa po yan? Singapore. Bakit? Pilipino rin yan. Hindi po. Ito yung pangalan po. Dilibabu Ana Malay. Walang Malay. Yan, Somali. Singapore. Tingnan niyo po ang Hawaii nasa left, ang Singapore nasa right. Oh. Ito left, ang Hawaii. Ang right, Singapore. 2 bansa nagbabanggaan. Di ba? Ang pairing mo, ibang bansa. Ito naman, AF. Anong bansa po yan? Africa. Baka sa'yo, Pilipino. Hindi po. Ito pangalan, si Sir Anyowu. Di ba? Ito number 3 and 4, AS. Anong bansa po yan? Asia. Yan po yung branch sa Korea, saka sa Hong Kong. Kapatid, ito po na ito, makikita nyo mga taong yan, halos isang araw lang pumasok yan eh. Hindi ko po kilala ang mga taong yan. Hindi ko nga pray sa Facebook yan eh. Isa lang naintindihan ko dyan. Lahat yan may 1,5. Saan tanong? Gusto nyo ba mangyari sa inyo yan? Yan. Gano'n kayo stable ang company? Importante po sa kumpanya yung tinatawag na safety net. Tayo po mahigit 8 taon na. At very stable po ang company. Ang program po natin for the lifetime, tuloy-tuloy po itong marketing plan na to. So anong safety net ng company? Baka Nestor, pag lumaki grupo ko, mas malaki ang binabayaran sa akin kumpara sa nilabas mo. Naglabas ka ng 7,980.
Ang binabayaran sa akin niya umaabot na mahigit kalahating milyon isang buwan. Eh baka mag-collapse ang kumpanya sa laki na pinababayad sa atin. Ano yung safety net? Ano yung kasiguraduhan? Na ang kumpanya magtatagal for the next 20 years. Ito sabi ng company. Hindi daw po lahat ng papasok sa ilalim mo babayaran sa'yo. Meron silang tinatawag na ceiling of income ng kada isang account. At sabi ng company, pinakamalaking babayaran sa'yo sa isang araw is only 16 pairs per day. Paano po yan? Halimbawa, imagine after 1 year, sumabog na ng todo ang grupo mo. Dito may 1,000 downline ka, dito 1,000 din. Isang araw nagpasok ito na 100, dito 100 din. Ibig sabihin ba 100, 1,500 ang bayad sa'yo? Hindi po, 16 lang. Eh 100 ang pumasok, bakit 16 ang binayad? Saan napunta ang 84? Hindi sa'yo, kundi sa company. Mas malaki po ang kinikita ng kumpanya habang tumatagal. Ibig sabihin, pag lumaki ang grupo mo, pinakamalaking kita mo na is 16 pairs per day, multiply by 1,500. Ibig sabihin, pag lumaki ang grupo mo, pagtiyagaan mo ng 24,000 per day. Pwede na ba sa inyo yung 24 mil isang araw? Pang-iced tea mo lang. Pang-iced tea. Sabog ang pantog mo dyan. Ang daming iced tea yan, di ba? Maganda po ang binary kung balanse. Anong balanse? Malakas ang left, malakas ang right. Kasi pag bagong sali ka, ang unang gagawin mo, lagyan ng left and right, tama? Paano ko nakuha mo dito, hindi pangkaraniwang nilalang? Isang halimaw. Yung tipo ng tao, kakilala, hindi kakilala, iniimbita. Lumalim ang grupo nito. Wala pang isang taon, umabot ng 5,000 ang downline nito. Super bilis, Millionaires Club kagad. Ang problema mo yung kabila mo. Ang nakuha mo dito, hindi halimaw. Nakuha mo dito, tarsier. Nakakita na ba kayo ng tarsier? Tingnan mo yung katabi mo. Saan po nakikita ang tarsier? Sa buhol, di ba? Ang karakteristik ng tarsier, kahit gulatin mo ng gulatin, lagi nakaganon yan sa puno. Pag ako pupunta ng buhol, yung laki ng matang ganon, nakaganon lagi yan, oh. Kahit yung mata, dut-dutin mo, nakaganon pa rin yan. Yung tipo ng kaibigan mo, pare. Abay, lahat na ng training, inatenan mo. Ni isang taon ka na sa Imbloban, ni isang kape, wala kang benta. Abay, magbenta ka na para tayo kumita, sagot lang nito, ganito. Hindi nagbebenta, hindi nag-iimbita, may kita ka, wala. Wala, kasi kailangan ng sales match dyan sa binary natin. Kailangan po ito, umabot ng 1,200 points ang sales niya para ikaw magkaroon ng komisyon na 1,500. Pag walang 1 to walang 1,500. Kahit million po ang benta dito. So, anong ginawa ng company? Tayo po pro-distributor. Nangyayari po talaga yan. Hindi na yung balance ang trabaho ng tao eh. Paano kung ganito talaga mangyari? Ito maganda. May isang marketing plan po tayo, tawag dito Unilevel. Requirements dito, makakuha ka lang kahit isa. So, ibig sabihin, kahit isa lang makuha, pwede ka lang kumita. Sino po dito isa lang ang kakilala? Taas mo ang kamay. Ang laman ng phone book ng cellphone niya, isa lang, nanay pa niya. O, worst scenario, isa lang nakuha mo, pero halimaw naman, talamak magbenta. Ay, doktor pala, inire-reseta yung produkto. Ako po, ang dami kong ganyan, mga prescribing and dispensing doctor. Kasi ang doktor po, powerful, pag nagreseta ng product, antimano, bibili ng pasyente. Tama nga kasi, iho, ito 3 beses, 1 minuto. Pag hindi mo ininuman, tagilid buhay mo dyan, di ba? May 3 beses 1 minuto, di ba? Ano yung mani? Di ba? Okay. So, grabe, no? So, lahat ng direct mo na, ito sabi ng company, lahat ng direct mo, nagagamit at magbebenta ng product, isa yan, kay 2, kay 100, lahat ng ibebenta ng product niyan, 10% pupunta sa'yo. Guys, tingnan mo mabuti po ha. Hindi ko nagbenta. Siya nagbenta. Siya gumamit ng product. Di ba ang product natin highly consumable? Eh siya gumagamit. Imagine hindi nagbebenta, ginagamit lang product. Kapatid, yung kapitbahay mo na member na gumagamit ng product, may 10% ka na. Eh paano kung lumalim dyan? Ito maganda, sabi ng company. From the 2nd level down to the 10th level, 5% ng gagamitin ng mga taong yan punta sa'yo. Tingnan niyo po mabuti ito ha. Imagine ikaw to, isa lang nakuha mo. Ito nakakuha ng 10. Yung 10 nakakuha ng tig 10, 100. 100 tao nakakuha ng tig 10, 1,000. Kapatid, pang-4 na level po lang po yan. Duplication of 10 pa lang po yan. Ina-assume natin na isang tao nakapag-sponsor for a lifetime ng 10 tao lang. Ako po, ang direct ko dito, mahigit 300 na. Ang daling mag-invite sa Global. Ngayon, pag ito lumalad, yung buti ha, pang-4 na level, 1,000 tao na nagkakape sa umaga, tulog ka pa nanay, may 5% ka na. Eh hanggang 10th level po yan eh. Kaya umaabot po talaga kita ng 500,000 per month kasi sa laki nung gumagamit ng product na highly consumable. At ito maganda. Yung account mo sa Global, yan po ay transferable. Ano po yung transferable? Na ipapamana sa ating mga mahal sa buhay. Imagine, after 1 year, kumikita ka na ng 100,000 per month, eh may masamang nangyari sa'yo. Na-invite ka ngayon. Ang nag-invite sa'yo, si Lord. Kasi patay na invite ka sa heaven, na OPP ka doon, di ba? Ay hindi ka na pinakawalan kasi magaling ka. Ay nagkataon, kumikita yung account mo sa Global, ang tanong, pagbigay na nawala na,
Yung kinikita mo ba sa M Global, patay na rin? Hindi po. Yung kinikita nyo po, yan po ipamamana ng Alliance in Motion sa direct beneficiary mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo. Kapatid, mawala ka man sa mundong ibabaw, mga naiwan natin, masasaya. Bakit masaya? Kasi wala ka na. Hindi kasi kumikita. Maganda ba yan? Okay. Paano ko isang tarsier? May pag-asa pa ba ang buhay? Sa ibang company, pag kayo nagpaka-tarsier, hindi ka nagbenta, hindi ka nag-imbita, kalimutan mo na mabawi ang kapital mo. Sa M Global po, may mga tarsier na kumikita. Grabe, paano kikita? Hindi nagbenta, hindi nag-imbita, pwede kumita. Paano? Okay, imagine kayo ito. Imagine ito ang net worth mo. Ikaw ito ngayon. Sobrang lakas na nito. Ang problema mo itong taong to, nakomatos na ng tuluyan. Hindi na talaga nagtrabaho. Isang araw, may na-invite ka isang kaibigan mo, si Kay. Alam mo si Kay potential. Alam mo si Kay may dugong na nananalaytay ng isang halimaw. Ang tanong, saan mo ilalagay si Kay? Sa group ni halimaw, sa group ni tarsier? Ilalagay mo yun dito. Ang tawag dyan is spillover. Kapag nilagay mo si Kay dito, ang 500 piso na direct referral bonus sa iyo po yan mapupunta. Pero yan po ay mapapakonect sa network ni tarsier. At pag ito lumalim ang grupo at sumabog, yan po ang pinakamasayang tarsier. Alam nyo bakit nakangiti yung tarsier na yan? Number 5, placement. Placement. Pag sabi placement, nalagyan. Nalagyan. Wala ka na imbita. Kasi isa kang, halimbawa, tarsier ka. Makinig yung mga tarsier, ha? Ito'y para sa iyo. Para sa iyo. Si apply nila, normal talaga minsan sa ganyan. Yung tipo, nag-join lang. Pinagbigyan lang ba? Meron ganyan pa. Sige, nakakaya naman kay auntie. Sige, Diyos, sali na tayo. O minsan, mapwersa lang talaga nila. Pag hindi ko sumali, susunugin ko bahay mo. Sumali, hindi naman nagtrabaho. Si apply, gusto kumita sa binary. Nilagay si Kay sa kanya. Mare, tulong ko na sa ito, ha. Nagkataon si Kay, malalim ang grupo. Lumalim. Lumakas ang benta. Ito sabi ng company. Placement. Nalagyan ka ng tao. 5% ng ibebenta ni Kay down to the 10th level. 5% yan, punta dito. Maganda? O, masaya yung tarsier. Ano pa kinabang ni apply? Baka ito lang pinagtrabaho. Hindi po. 5% punta dito. So, yung 10% na sale ni Kay down to the 10th level, pagpaparatayan nilang dalawa. Masaya? O, masaya. Kaya si tarsier nakangiti, di ba? Ayan, o. Nakangiti, di ba? Ngayon, number 6, ang kahuliang kitaan. Ito po, tawag dito is third step. Sa number 6, kailangan tumaas ang position para gumanda ang komisyon. Okay. Kapag nag-member ka, naglabas ka ng 7980, ang tawag sa'yo, distributor. Habang distributor kayo, zero rebates, wala pang kita. So, paano kikita sa number 6? Dapat ma-promote ka na silver. Dahil pag ikaw naging silver executive, may 10% ka sa benta ng mga distributor na sa ilalim mo. Kung nangangarap ka ng mas mataas na komisyon, dapat maging gold executive ka. Dahil kapag ikaw naging gold executive, yung dating 10%, magiging 20% po yan. Global ambassador, yan po yung pinakamagandang posisyon. Yung dating 20%, magiging 30%. Kung papansin nyo, habang tumataas ang posisyon mo, gumaganda rin po ang commission mo. Tama? Yung mga na-promote na silver, meron kang 20%. Yung mga gold executive, may 10% ka. So, itong posisyon na to, sakop mo ang sales ng buong grupo mo. Magandang posisyon po yan. Yan po yung mga millionaires club ng company. Yan po yung kumikita ng $500,000 per month. Ang tanong, gusto nyo ba yumaman? Yes! Dapat maging global ambassador ka. Gusto nyo ng sikreto? Ako po naging global ambassador more than a year. Paano maging global ambassador? Ang sikreto dyan, dapat maging gold executive ka. Oo. Hindi ka magiging global pag hindi ka gold, nanay. Anong sekreto sa pagiging gold? Maging silver ka muna. Paano maging silver? Di mag-member ka. Yan ang sekreto. Ang sekreto, papunta dito, simulan mo to. Sabi nga, a journey of 1,000 miles, begin. Simulan mo to with a single step. Ngayon, naka-member na ako. Sige, mag-member na ako. Anong gagawin ko para maging silver? Ito po ang requirements. Ang requirements from distributor to silver is 10 points. Gold is 100 points, global is 1,000 points. Ano po yung mga points na yan? Lahat po ng product natin, yan po yung may tinatawag na positional points. Positional, nag-position, nagpo-promote. Ang isang box ng C24, yung hawak ko kanina, ang point nun is 0.2. 5 yan is 1 point na. 5 box, 1 point. Kasi 0.2 times 5, 1. So 1 point ang 5. Complete is 1.1667, 6 naman is 1 point. Lahat ng produkto po ay may equivalent positional points. Pag inabot mo ang 10 points, silver ka. Pag inabot 100, gold ka. Pag naka 1,000 ka, global ka. Ngayon, sino magbebenta niyan? Yan ba benta mo mag-isa? Hindi po. Yan po yung accumulation of group pre-orders. Ibig sabihin, mga kapatid, eto mga requirements na ito,
para po kayo ay ma-promote. Ito po ay benta mo at benta ng buong grupo. Magaan kasi buong grupo. Kung mahina ka at yung downline mo malakas, kakarga rin sa'yo. Ngayon, hanggang kailan natin ibebenta to? Sa ibang company, may time frame. Pag hindi mo nahit ang 2 months, 3 months, 6 months, dissolve na po yan. Nawawala ang points mo. Tayo po, no time frame. Kahit abutin isang taong, kaiinom mo ng produkto, ma-promote ka pa rin, di ba? No time frame and no demotion. Hindi ka ma-demote and no pass up. Anong tinatawag na no pass up? Hindi ka malampasan ng ilalim mo. Halimbawa, nagsimula kang part-time. Hinakot mo lahat ng kaibigan mo. Hakot dito, hakot doon. Sa dami na inimbita mo, isa lang naniwala sa'yo. Nanay mo pa. Nanay mo sabi, anak, ipagtanggol naman natin ang lahi natin. Hakot ka naman ng katakot-takot. Nanay mo, dinala lahat ng kaibigan niya, katongis niya, kakilala, dinala na, may nakuwang isa, tatay mo. Mag-aama, di ba? Power, power. Grabe, grabe. Mag-aama lang naman kayo, di ba? Okay, lumalim ng lumalim. Yung tatlo mag-aama, power ng power. May isa ilalim, may isa nag-full time. Lumaki grupo niyan. At na-promote yung ilalim na global ambassador, hindi niya lang kilala. Yung ilalim na-promote na global ambassador, pag sinabing no pass up, pag ito naging global ambassador, eto, pati ikaw kapatid, global ambassador. Maganda, maganda. O, sali ka lang. Bakit? Hindi mo alam yung performance ng ilalim mo eh. Noong po nagsimula sa global, part-time muna. Hindi mo na nag-resign. Ay, na-invite ko katulad ko rin. Tapos sa bandang ilalim, puro ganyan. Maganda yan, malupit sa ilalim, may mga full-timer, may mga doktor na nagpe-prescribe ng product. Noong na-promote po yung ilalim, tulak pati ako, naging global ambassador. At ito maganda. Pag kayo naging global ambassador, 3% to 5% na kinikita ng company, yan po yung pinagpapartiyan ng mga qualified global ambassador. Tawag doon profit sharing. Kapatid, ako po'y 20 taong empleyado, walang ganyan mga profit sharing. Sa global, dito ko nararanasan kung paano kumuha ng cheque na napakalaki because of the profit sharing. At pag na-hit mo ang profit sharing, may libre po yan, may bakasyon po yan. Bibigyan po kayo ng company ng all expense paid sa US or Europe. Kasama na po sa ano yan. Pag hinit mo ang profit sharing, kasama, naka-attach yan. Kasama na ang package mo, libre na ang US travel mo. Sinong gusto makarating sa Amerika? Taas ang kamay. Nan-libre. O mag-member ka muna. Yung iba, yes, hindi naman nagme-member. Alam niyo po, ako yung empleyado, 20 taon. Napakasipag ko po empleyado. Nagsimula po ang factory worker. Nag-resign po ako, almost managerial lang position. Pero kahit trip to Fairview, wala. Dito sa Global po, lahat na po ng biyahe, na-avail ko na. Buong Pilipinas, naikot ko na. Ngayong taon na to, ito naman po naghihintay na biyahe sa atin sa US. So maganda ba yun? Yes. Ngayon tanong, nagustuhan niyo ba negosyo? Yes. Nagustuhan niyo ba ang kitaan? Yes. Problema ba ang kapital? Yes. Okay, bibigyan ko kayo ng tip. Gawa nyo ng paraan na mabilis. Bakit? Meron tinatawag na payback. Ano yung payback? Bawi. Paano bawiin? Ang ituturo ko sa inyo, paano maliquid yung 7980. Gusto nyo ba yan? O, 30 days. Bigyan ko kayo ng 30 days. Kapag ginawa nyo itong sasabihin ko sa inyo, bawi na yung 7980. So, paano? Ganito ang gagawin nyo. Unang linggo, attend mo na ng training. Huwag mo na mag-i-invite. Maliwanag. Unang linggo, attend ng training, upo dito, iba't ibang training, tapusin. Pag marunong ka na mag-invite, ito ang target mo. Huwag kang bababa ng 4 na kaibigan na mapasali mo sa unang buwan mo. 4 na kaibigan. Pag open ka na isang ulo lang. Sa isang account, tawag dyan Starter Business Package 7980. Kung 4 ang kaibigan mo, balansehin mo. Yung 2 ilagay mo sa left at yung 2 ilagay mo sa right. Kumita ka dyan ng 4 na 500, 2,000 at may kita kang 2,150. Total na kinita mo dyan 5,000. May produkto na 6,000 mahigit. Pag nabenta mo yan, 11,000 ang bumalik. 11,000 ang bumalik, 7,900 nilabas. Bawi? O bawi? Kahit kalahati lang ng product ang ibenta mo. Yung 6,800 na product, 3,000 ibenta mo, bawi ka pa. May panggamit ka na, may panggamit ka na, bawi na sa kapital. Tama? So, paano ka naman magkakaroon ng tinatawag na ROI? Ano ibig sabihin ng ROI? Return of Investment. Dito ka naman kikita. Kung ito, binawi mo ang kapital mo ng 30 days, ito na yung tuloy-tuloy na kita. So, anong gagawin mo? Yung 4 mong nakuha, ituro mo ang tinuro ko. Sabihin mo sa 4 mong kaibigan, mga friends, dapat mabawi nyo ang kapital nyong 8,000. Papaano? Attend tayo ng training. Isama mo, kasama ka sa pag-upo. Nakaupo ka dyan habang tinuturuan ng mga kaibigan mo. Pag sila marunong mag-invite, ipatarget mo rin yung target mo. Yung 4 na yan, mag-i-invite din ng tiga-4. Pag lumalim ang grupo niyan, ang pinakamalaking kita na single head, ito po yan, 24,000 per day or 576,000 per month. Yan po yung sagad na kita. Sagad na kita ng isang account. Pag lumaki, nag-maximum. Bakit sila Josephine kumikita ng 3 million per month? Maximum pala 500,000. Hindi sila isang account, 7 headers tawag doon. Ngayon, paliwanag ko sa inyo hanggang 3 heads. Entrepreneur Business Package. This time, nag-open ka ng 3.
Ito isa, ito tatlo. Pero same effort, babawiin din natin yung tatlong account na 23,940 sa apat na kaibigan. Ganito ang gagawin nyo. Pwedeng tatlong tao, pangalan mo, asawa mo, anak mo. Or kung wala kang asawa at anak, ikaw to, nanay mo, tatay mo. Kung gusto, pangalan mo lahat. Ikaw. Ang una rekrutin mo, sarili mo. Pag hindi naniwala, magtaka ka. Ayaw mo? Yoko. Bakit? Negative ako. Bakit ba? Yung tao hindi makakahindi sa'yo. Bakit? Ikaw rin yun eh, di ba? Ngayon ganito. Apat ang kaibigan mo. Yung dalawa, ilagay mo sa asawa mo. Yung dalawa, ilagay mo sa anak mo. Ang in-invite mo dito, apat. Ang in-invite mo dun, apat. Okay. Pabawiin natin parehas. May apat ang kaibigan na tigpa 500. Asawa at anak mo nakadirect sa'yo. Total na kinita mo dyan, 3,000. Meron kang tatlong 1,500 personal. Nagpares, tatlong 1,500, asawa at ano mo, tigisang 1,500. Limang 1,500, 7,500. Idagdag mo 3,000, 10,500. Di ba may produkto kada isang ulo? Tatlong 6,800, 20,000 ang product. Pag nabenta mo ang product, 30,000 ang bumalik. 30,000 ang bumalik. 23,000 ang kapital. Bawi o kita? Kita, hindi bawi, kita pa. Di ba? Saan mo nakakita? Kahit nilagay mo sa bangko, hindi interest ang 7,000 yan. Di ba? Dito sa Global, nag-invite ka na 4, liquid ka na, bawi ka pa, sobra pa. Di ba? O kahit yung isang set ng product, kung ibenta, bawi ka pa rin dyan. Okay, ganito gagawin natin. Tuturuan natin ang 4 mong kaibigan na kumita rin. Katulad ng gusto mo. Si A mag-iimbita, si B mag-iimbita, si D mag-iimbita, lalaki ang grupo. Pag lumanan ang grupo nitong dalawang to, ang asawa mo, pinakamalaking kita katulad nun, 24,000. Pag gumalaw si C, gumalaw si D, ang anak mo, pinakamalaking kita katulad ng 24,000. Kapatid, pag ito nag-24, ito nag-24, yung head 24. So 3 heads, tatlong 24,000 or 72,000 per day. Kaya po sila Joseph Lim kumikita ng 100,000 per day. Yesterday po yung account ko, 7 heads ako. Kinita ko isang araw, mahigit 80,000 isang araw lang. Kahapon, saka ngayon. Kulang-kulang, mahigit 100,000 po, dalawang araw. Dalawang araw ang sunod-sunod plus out yung dalawang account. Kapatid, kung gusto mong yumaman, mas maganda po ito. Ang mga negosyante dito po tumitingin yan. Kung ikaw dugong negosyante, titingnan mo ito. Return. Hindi tinitingnan ng negosyante ang kapital. Ang tinitingnan yung balik ng kapital. Tama? Kung ikaw negosyante, ganun din dito. Bakit? Pag ikaw nag-open ng isa, pag nag-open ka ng 3, mag-i-invite ka. Dito maririgi ka, dito maririgi ka. Dito nagte-training ka, dito nagte-training ka. Dito napupuwit ka, dito napupuwit ka. Pero dito kumikita ka, dito yumayaman ka. Anong gusto mo? Kumita, yumaman? O, mag-7 heads ka. Magtanong kayo sa sponsor nyo kung paano ang 7 heads. Hindi ko na di-discuss dito. Ngayon ang tanong, nagustuhan nyo ba ang negosyo? Yes. Nagustuhan nyo ba ang kitaan? Yes. Problema ba ang kapital? Yes pa rin. Okay, sa mga namumblema po sa kapital, dahil malakas kayong mag-yes, tutulungan ko po kayo. Yung unang 3 po na magtaas ng kamay, pagharap ko po, tutulungan ko sa 7,980. Ako po ang pipili. Yung unang 3 na nakataas ang kamay, pagharap ko, dapat mabilis kang magtaas ng kamay, ha? Okay, pagbilang ko ng 3, dapat nakataas ng kamay mo, ha? Okay, 1, 2, 3. Seryoso ako, totoo. Sige, bala ka. O nanay, isa ka. Yan may salamin sa ulo. Dito, isa pa. Mahina energy dito. Mahina energy. Si nanay. Eto, nakasalamin. Ikaw na nga, tita. Ikaw nga. Isa pa. O, mami, ikaw din. Ikaw. Tama na, mabigat na yung 3. Tama na yung 3. Pero nasa isang pinili ko dito. Ay, tita, ikaw, di ba? Tatanungin ko lang, may requirements po, tita. Kayong 3, mga nanay, sasayaw kayo dito. Natanungin ko lang po, tita, ilang taon na po kayo? Huwag ka mandaya, kita sa itsura. Ano, ilang taon ka na? 59. Yung isang nanay sa likod, tita, ilang taon na po kayo? Kayo magkalimutan, ikaw yung napili ko. 12? Ano pa, tita, ilang taon? 61. Yung isang nanay dito, nasaan? May pinili ako dito isa eh. Ay, ikaw, tita, ilang taon ka na? 51. Aba, puro may edad na pili ko. Isang bata naman, bata. Ilang taon ka na, bro? 17. O sige, pwede ka na. Palakpakan po natin itong 4 na to. Alam niyo bakit? Hindi niyo po makakalimutan ng araw na to. Seryoso po kami, mga tita. Tutulungan po talaga namin kayo. Tita, tutulungan po namin kayo ma-realize kung paano magkaroon ng 7,980. Humabol ka pa. Okay.
Okay, sa mga, tita, tanggalin niyo po yung mga sarili niyo dito, ha. Nanghiram lang po ako ng edad sa inyong apat, ha. Hindi na po kayo to. Ito para sa ating lahat na nakaupo ngayon sa seminar room na to. Sa mga nakaupo po ngayon sa seminar room, nasa loob ng seminar room na to, na ito na ang edad nyo, or malapit na dito ang edad mo, at ito pa rin ang problema mo. Abay, kabahan ka na sa buhay mo. Anong point, mga kapatid? Kung ito ang edad mo, hanggang ngayon wala ka pa rin pera, ibig sabihin may kulang kang ginagawa. Yan yung signal na may sinasabi sa figure na to, hoy, may dapat i-adjust ka. Tama? O sa mga bata naman, napakarami ng kabataan dito. Sa mga bata po na itong edad or in between itong edad, gusto nyo ba sumapit sa mga edad na yan? Na yan pa rin ang problema nyo. Sa mga bata, gusto nyo ba umidad ng ganito na wala ka pa rin ganito? Lahat, ayoko. Pero kapatid, yung mabuti, ha? Iba't iba ng edad, isa lang ang problema, pera. Ibig sabihin, may sakit sa bulsa. Tama? Ngayon, ang sakit po ba nagagamot? Yes. Alam niyo po ba ang sakit sa bulsa mas mabilis mang gamutin kaysa sakit sa ubo? Kaysa sakit na ubo, mas mabilis gamutin ang sakit sa bulsa. Ngayon, gusto niyo ba magamot ang sakit sa bulsa? Sinong gustong yumaman? Taas ang kamay. Sinong gusto mabayaran lahat ng utang? Taas ang kamay. Naku, ang dami may utang. Okay. Pag ikaw nagpunta sa doktor at gusto mong gumaling ang sakit, anong ginagawa ng doktor? Una, dinadiagnose. Di ba? Dinadiagnose. Tawag yung diagnostic test. Di ba? Ginagawa yung mata. Yung mata, yung tenga, o lola, ubo. Ubo, lola. Sa likod, lola, ubo. Anong sakit ko po, Dok? Ubo. Dahil yung diagnostic test, di ba? Tama si Dok, di ba? Ubo, di ba? O, i-diagnose natin yung bulsa mo. Kunyari, doktor ako na sakit sa bulsa. Okay. I-diagnose natin kung gano'ng kalala ang sakit mo. Anong taon po ngayon? 2014. Tapatan po tayo, namumulama ka ba sa laman ng bulsa? O, balikan natin yung nakaraan 5 taon. Noong 2009 ba, ito din ba ang problema mo? Kapatid, 5 taon ka nang may tumor sa bulsa. Malala o malalang malala? Ngayon ang tanong, willing ka bang gamutin yung sakit? Willing ba kayong tulungan namin kayo na magamot ang sakit sa bulsa? Okay, ito yung gamutan for the next 5 years. Gusto nyo ba sumapit ang 2019 na marami ka ng pera? Okay, ganito po yan. Daliman natin ang husto. Nakakita na po ba kayo ng drum? Opo, ikaw lang na sumagot. Anong drum? Ang drum ba, pag may pumapasok na tubig, mapupuno hindi? Paano ang butas? O, kapatid, senaryo, tingnan mo puti ha. Tawag niyang cash flow. Pakita ko sa inyo nakaraan 5 taon. Kung may kita ka ng 10,000, gastos mo 10,000. Tingnan niyo mabuti ha, sa mathematics po, 10 minus 10. Anong sagot? 0. Trabaho ka ng 20 taon, 0 times 20 years, anong sagot? 0. Di ba? Any number multiplied by 0, the answer is 0. So kung ito po ang equation na ginagamit mo ngayon, kahit magdagdag ka ng number of years, walang laman ang bulsa mo. So anong gagawin mo dito? Magbabago tayo ng formula. O same formula, pero babaguhin natin yung pumapasok. Lakihan mo ang kinikita mo at bawasan mo ginagastos mo. Tama? Ano yung butas? Tawag yung basic needs. Yan po yung mga pang-araw-araw nating gastusin. Ano yan? Tubig, pagkain, tubig, kuryente, ang dami niyan. Ang tanong, pwede bang tapalan yung ilang butas para mapuno? Yes, huwag ka kumain. Sabi mo sa mga anak mo, anak, oxygen lang tayo, ha? Anak, inhale, exhale. Okay, tipid-tipid, MWF, di ba? Yung mga anak mo, MWF ang kain, kayo, TTHS. Ito mga lola, every Sunday nyo pa kainin to. Tinorture. Na, biro tita. Mga nanay, biro lang ha. Okay. So, hindi mo kaya kontrolin to. Kapatid, dito tayo nakapokus. Tama? Walang tigil ka katitipid. Kapatid, hindi kayo yaman. Tawag dito scarcity mentality. Abundance mentality. Kung ito kinikita mo ngayon, kaya natin palakihin to. Hindi mo kayang kontrolin to, pero kaya mong kontrolin ang kita mo. Dito kahit mag-rally ka ng araw-araw sa Malacanang, hindi ba presyo ng bilihin? Anong kaya mong kontrolin? Palakihin mo, kita mo. Nakita mo 7 and 8, ito ginagarantiya po namin sa in less than 1 year, makinig kayo sa amin. Sinisigurado po namin, in less than 1 year, may papasok yan. Imagine, after 1 year, kasi 24,000 lang kinikita mo per month. 24,000 kinikita mo, tingin nyo makakatulong, hindi? Kung per month yan, paano naging per week? Matadagdagan? Paano kung sumapit kayo sa kinikita namin na 24,000 per day? Ano mangyayari sa drama? Mapupuno hindi?
Pag napuno, aapaw. Pag umapaw, di maglagay ka ng mas malaking lalagyan. Hindi mo ang pera, dahil lalagyan ng pera, dahil bangko, di ba? Ilagay mo lahat yan dyan. Kapag ang pera po, nagtatrabaho, nakita nyo kanina side investment, pag nilagay mo sa mutual fund, sa UITF, sa mga investment, kapatid, mas mabilis ang ikita. Alam mo yung pinag-aaral ng mga anak ko, yung pang-enroll ko sa 3 bata na nag-aaral sa mga international school, hindi na po kita ko sa Global. Kinita na niya yung pera ko. Yung pera ko, nanggaling, yung kita ng pera ko, yun ang ginagamit ko sa enrollment ng mga bata. Your money makes money. Kaya lang, dapat na yung malaki kang pera. At pag ito napuno, ang nakukuha mo, hindi needs, ang nakukuha natin yung mga wants natin, yung tinatawag na mga pangarap. May pangarap ba tayo? Yes! Para makuha ang pangarap, yan po yung isang mahabang biyahe. Nangangarap ka ba ng magandang kotse? Yes! Magandang bahay? Yes! Malaking savings? Yes! Nasa mga 30 million. Sabi sa akin ng financial advisor ko, Nestor, ito ang target natin for the next 5 years. Next 2 years. 30 million na investment mo. Bakit? Yung kinikita mo na 30 million, itong kinita mo na 30 million, pag nakalagay sa investment, yung kinikita niyan sapat for your wants and for your tawag yan financial freedom. Pero paano mararating yan? Tingnan mo dito sa point A mo para marating mo to. Ito po isang journey. Ang sasakyan mo, yung kinikita mo. Nasaan ka ba sa pinag-usapan kanina? Isa ka bang self-employed, isa ka bang empleyado, isa ka bang negosyante o isa kang investor? Kapatid, sa side na to, tinatawag ni Robert Kiyosaki na linear income. Dito tinatawag na residual income. Anong pagkakaiba niyan? Dito ang formula, 100%, ikaw'y mag-isang magtatrabaho para ikay kumita ng pera. Mag-isa para may pera. 100% mag-isa ang gagawa, empleyado. Hindi pumasok, no work, no pay. Tama? Self-employed, doktor na walang pasyente, may kita wala. Abogadong walang kaso, may kita wala. Dito, pag naandito ka mabagal, bakit? Example, yan mabuti ha. Isang empleyado na sumusweldo ng 10,000 sa isang buwan, sa loob ng isang taon, magkano total na kinita? 120,000. 10 taon na nagtrabaho, magkano total na kinita? 1.2 million. In 10 years, may 1.2 siya kung hindi niya ginagastos ang sweldo niya. Ibig sabihin, nakikikain sa kapitbahay, nakikishampoo, nakikiligo. Tama? Sino po mga empleyadong katulad ko? Taas ang kamay, huwag kayong mahiya, mga empleyado. Tita, ilang taon ka na? 30. Ilang taon ka na nagtatrabaho, sir? Anong 30 din? Since birth? Ilang taon ka nagtatrabaho? 13 years. O, tapatan tayo, bro. Sa 13 years mo sa pagtatrabaho, nakakaipon ka ba ng 10,000 sa isang buwan? Hindi. O bro, bata ka pa. Napakabata mo pa. Simulan mo ng pag-iipon. Bakit? Pag edad mo ng 31, ito ang savings mo. Kung nag-ipon ka ng 10,000, edad 31, ito ang savings mo. Dagdagan mo ng 10 taon na edad mo, 40, ito ang savings mo, 1.2. Bakit kita pinag-iipon? Para marating mo ang financial freedom, 30 million. Kung 10 taon may 1.2, 30 million, makukuha mo yan bro at the age of 330. Kaya, kung ikaw si Abraham, ibig sabihin, nabuhay ka sa lumang tipan. Diba? Nakakatawa, pero guys, hindi na mabuti ha. Kung nandito ka, kalimutan mo na yung pangarap mo. Pag nandito ka, you are just working for your needs. Wala kang karapatan mangarap. Ngayon, gusto mangarap ka ng konti, baguhin natin kinikita mo, same pa rin, ikaw pa rin. Gawin natin to. Alam niyo dito po sa Global, pinagsabay ko lang to. Ito, employment, pagkatapos trabaho, naandito ko sa Global. After 1 year, nag-100,000 na ako. I-multiply mo ng 12 buwan. 100,000 in 12 months, magkano po yun? Isang taon, 1.2. 10 taon, 1.2. Kaya nung nag-resign po ako dito, yung kinita ko sa Global ng 20 years, kinita ko dito na isang taon lang. Bakit? Anong formula? Residual income. Anong formula dyan? 1% ng maraming tao. 30,000 ang downline ko, 5%, 10%, 30%. May kita kang pera. Hindi ka nagtatrabaho, gaano, pero maraming tao nagtatrabaho, kahit maliliit na porsyento, tuloy ang kita mo. Yan po ang ginagamit nila Henry C. Lucian, Go Kong Wei, lahat ng mga successful, they use leverage. Ngayon, hindi ka pwede magtayo ng SM, Jollibee. Mag-aim global ka, 7,980 lang. Tama? Ngayon, ang unang gawin mo, wag masyadong sigurista. Ano yung sigurista? Sige, sasali ako. Pero bago ako sumali, mag-i-invite muna ako ng 2. Para sigurado. Huwag niyong gagawin to. Alam niyo bakit? Importante ang tiwala. Tama? Magtatanong yung 2, bro, member ka na ba? Ay, hindi pa. Nag-invite muna ako para sigurado. Ganun ba yun? Sige, mag-i-invite din kami ng 2 para sigurado, ha? O 7, di ba? Ay, malalaman na ito apat na pinagagawa yung 3. Ganun ba yun? Sige, mag-invite din kami ng 2 para sigurado. Dumami ka ng dumami, walang kumikita.
Bakit wala nang member dyan eh? May 1 milyon. Saka invite niya, may isang sumali, lahat kayo, downline niya. Kaya ako sigurista ka kapatid, ito ang tao sigurista, sali. Maglabas ka ng 780 ka agad. Bakit? Anong dahilan, bakit kailangan sumali ka agad? Una, may nag-invite sa'yo. Tandaan mo, may nag-invite sa'yo, tawag yan sponsor. At yung sponsor mo, well-trained na po namin yan, tapos na po ang training yan. Kaya ka nga nadali. Bakante ka ngayong Sabado. Sa Lunes magdadala to. Martes may dala to. Araw-araw nag-i-invite yan eh. Paano kung sumali ka na ngayon? Pangarap mo na sana magkakotse. May na-invite upline mo, nailagay sa'yo, pangarap nito, barko. Tingin mo kayo titigil to? Sa laki ng pangarap na, bibili pa ng dagat yan. Pati dagat, binili, di ba? Alam niyo may yaman po, pati dagat pinagtitripan. Kilala niyo si Henry C? Alam niyo may MOA? Dagat yun. Kinonvert nila ng mall, simbahan, yung arena, mga condominium na andun. Di pag yumaman ka, bili ka rin nanay ng dagat. Biyade Pacific Ocean, di ba? Laki na, doon tayo mag-OPP. Guess mo, puro botanding. 7 heads yun, di ba? Uno, di ba? Okay, power. Eto, mabuti ha. Ikaw to. Sumali ka ngayon. Nalagyan ka ng upline mo. Di ba isang ilalagay mo? Makakuha na isa, sibat na kaagad. Yung kaya iisip mo na, minsan, after a month ka pa nagsali, ano ka sa ilalim? Ganun din naman ilalabas mo 7,980 din eh. And same paraan pa rin gagawin mo. Tama? Ngayon, next po natin, ito yung last portion na ng topic natin. Paano gumawa ng paraan? Kasi ako po, for the past 8 years, marami na ako nakakita na talagang walang-wala pero nakagawa ng paraan. Bibigyan ko kayo ng 3 tip. Ito yung 3 major na ginagawang paraan. So sa mga problema sa kapital, makinig kayo mabuti ha. Bibigyan ko kayo ng 3 tip kung paano mag-raise ng 7,980. Okay ba yan? Kayo pumili kung anong gusto nyo. Una, dasal. Very powerful po ang prayer. Sabi nga, prayers can move mountains. Bakit may sala? Sa gitna ka ng sala magdasal. Alam niyo bakit? Ganito po yan. May nabasa po ang isang libro. Yung bahay daw po natin, sa gitna ng sala, naandyan ang concentration ng positive energy. Totoo po ito, scientific po ito. Ito proven method ha. Maniwala ka, hindi ka maniwala. Sinisigurado ko po sa in less than 2 minutes pagkatapos ng dasal mo, yung 8,000 nasa harapan nyo. Paano? Sa gitna ng sala ka magdadasal. Ganito gagawin niya, ha? Siguraduhin niyo munang tulog lahat ng tao, ha, mga nanay. Baka seremonya ka na seremonya, dahil gising. Tulog lahat. Mas maganda, madaling araw niyo kwento. Pikit, mata, tita. Sa gitna ng sala, sabay dasal. Diyos ko, maraming salamat po sa 7,980. Pagkatapos ng dasal mo, huwag mo nang didilat ang mata, nanay. Ikot ka ng 3 beses. Pagka-ikot mo ng 3 beses, sabay dilat, sabay turo. At ang una na ituro, pag dilat ng mata mo, nanay, ito gagawin natin. Tapos, ang problema mo, di ba? Pag naituro ang TV, anong gagawin? Luma ng TV mo, pag yumama ka, bumili ka ng flat screen na TV. Di ba? Malay mo yung TV mo, paano yung lola mo, iihi pala, naituro mo, lola. Antigo yan, antigo. Pang 7 heads yan, di ba? Anong point? Maraming paraan, tama? Ito, 2 minuto, solve. Kung gusto mo, pwede. Kung ayaw mo naman, okay lang. Pangalawang paraan. Alam ko iba, iniisip yung naisip ko rin. Utangin, uutang. Pero tip, mga kapatid, mahirap mangutang. Although, diyan ka magaling. Hindi ka na kailangan turuan dyan. Diyan ka magaling mangutang, di ba? Okay, ngayon, pagagalingin pa natin. Ganito gawin natin, ha? Huwag kang mangutang ng 8,000 sa isang tao. Ganito diskarte. Ito, proven to. 8 kaibigan, utangan mo ng tigi 1,000. Oo, mas magaan to kumpara dito. Ito, bibigyan ko kayo ng dialogue na hindi makakahindi ang kaibigan nyo. Sa text lang po, ito ang dialogue mo. Friend, grabe yung nakita kong negosyo. 8,000 ang kapital, friend. May 7,000 na ako dito. So, hindi ka mukhang dukha, di ba? May 7,000 na ako dito, friend. Friend, short lang ako ng 1,000. Favor naman ako, friend. Para makumpleto ko na yung pamember ko. Friend, ikaw na huli kong kaibigan malalapitan. Then option, send to all your friends. Lahat ng phone book mo, senda mo ng message na yun. Kinabukasan, solve yan. Okay, nakasali ka na. Sali. Pagkasali, sign of gratitude. Magpasalamat ka sa mga kaibigan mo. Sila ang una mong bentahan. Yung 8 na may utang. Bakit?
Sila ang mga tao hindi makakatanggi sa'yo. Bakit? May utang ka eh. Friend, grabe. Ito yung product namin. Iwanan ko sa'yo yan, eh. Bakit? Yan yung bayad ko. Binabenta mo yung lahat ng kit mo. Eh, 1-2 yan, pre. 1-2. Utang ko sa 1,000, pre. May utang ka pa sa akin. Uy, nabaliktad na pangyayari. Kung mga kaibigan nyo hirap, hindi kaya 1,000. Option number 2. 16 na kaibigan, tigli 500. Mas magaan to kumpara dito. Di ba? Eh, friend, hirap na hirap. Nag-enroll ay walang, hindi ko kaya 500. Eh, di 32 kayo. Friend, kahit 250. Malaking tulong 250. Eh, wala nga eh. O 64 kayo. 125 na lang. Pag ito na inuutang mo sa mga friends mo, isa lang ibig sabihin yan, mga poor ang friendship mo. Alam mo ba yan? Ibig sabihin ng poor plus poor. Poor plus poor. Anong sagot dyan? Dukha. Pag hindi pa rin kaya ng mga friends mo, ito huling option na to, ha? Maghanap ka ng 7-9-18 kaibigan, utangan mo ng tig-piso. Anong point po? Maraming paraan. Tama po ba? Kapatid, di bali ka na walang 7-9-80, wag ka lang walang paraan. Saan damakmak po ang paraan? Mag-isip ka ng paraan, wag dahilan. O, huling paraan na to. Ito nakahulihang paraan. O, sanla, utang, o ito, partnership. Kung namumblema ka sa 7-9, magkaibigan naman kayo, friend, pwede ba maghati tayong dalawa? Tig 3,990 tayo. Hating kapatid. Normal sa negosyo po, isang restaurant, dalawang may-ari. May nakikita yung ganyan, tayo partnership. Gawa kayo ng MOA. Anong MOA? Memorandum of Agreement. Kasulatan na hindi kayo mag-aaway. Kasi isang member yan, di ba? Isang ulo lang yan, dalawa kayo may-ari, di ba? Kailangan may kasulatan kayong dalawa. Ngayon ninyo kayo ito, humanap ka ng 4 na kasama. Ayan. Kung yung dalawa partnership, tawag sa 4, korporasyon. Di ba? Corporate account. Magkano po yan? 1,995. 4 ang may-ari ng isang ulo. Kung hindi mo kayo ito, hanap ka 10 kasama. Hindi po korporasyon tawag yan. Tawag yan asosasyon. Asosasyon ng mga poor. Ikaw presidente, di ba? Ikaw yung presidente ng asosasyon nyo, di ba? 10 kayo, tig si 798 lang. Bro, 798, 10 tayo may-ari, hato tayo. Di ba? Pag hindi nyo ito, maanap ka na 100 kasama. Hindi asosasyon ang tawag yan kooperatiba. Ang dami nyo na. Tig si 79 pesos and 80 centavos kayo. 100 na may-ari. Pag kumita ka ng 1 time, magpapartuyo kayo, tig 15 lang kayo. Di 1 time divided 115, lola. Hindi pa solid yan kasi may tax sa 10%. Kaya maiwan sa check mo, 13.50. Pupunta ka ng video, 3 ID hanapin sa'yo dyan. Pag hindi mo pa rin kaya to, abay kahabag-habag na buhay mo. Eto bagay sa'yo, ano yan, gulong, pasagasa ka na. Alam nyo, kailangan masaya, di ba? Alam nyo bakit kailangan pangitiin kayo? Alam nyo bakit? Ganito po yan, pag nakangiti daw tayo, na-convert tayo ng positive. Alam nyo yung pagngiti, dapat ngumingiti ka raw. Kasi pag ngumiti ka, gano'n, correspond po sa utak natin yan eh. Totoo yan. Ang isang taong nakangiti, automatic nagiging positive ang utak. May nakita ka nakangiti, negative. May nakita ka, masama ugali no pag nakangiti. Alam nyo kanina po ng patawa. May isang tao po din sa gawing ano, bandang gitna. I-drawing natin. Ganito po itsura niya. Nakasimalmal. Ayaw mo bakit kung tawa ng tawa, hindi maka-ano sa kultura natin. Ganito itsura. Hanapin nyo. Pag ganito na itsura, mga kapatid, ang energy mo negative. And alam nyo yung tinatawag na law of polarity. Ang blessing po is positive. Tama? Tinanong mo tayo, magka-opposite pole. Ang tendency ng blessing sa'yo, pag pupunta dyan, tinutulak mo yung energy, patulak eh. Sa nawawala, hindi lumanapit ang positive pole sa negative. Nagtutulakan yung dalawang yan. So, ang tendency ng blessing, mawala sa'yo. Kapatid, obligasyon po natin, kung gusto ma-receive ang mga blessing galing sa Panginoon, dapat lagi kang ngumiti. Bakit? Una, nagiging positive yung energy mo. And positive attracts positive. Tama? Ibig sabihin ng biyaya mo, nasasalo mo mabilis, least effort. Makuha mo ang biyaya na mabilis. Kahit umapo yan, may pansalo pa dito. Oh. Kahit apo to, laki nito. Walang biyaya. Di ba?
Kaya hanapin niyo po ito. Negative ayaw. Hanapin niyo para tumatalbog sa kanya, sa'yo mapunta. Diba? Palakpak. Sabi daw, mga kapatid, hindi mo kasalanan kung isinilang ang mahirap. Ang kasalanan po, kung mamamatay ka pa rin, mahirap. Napakarami pong taong sinisilang na mahirap, yung mayaman. Tama? At napakarami din taong sinisilang na mayaman, minsan makikita mo mahirap. Kapatid, ang pagyaman po natin ay hindi magsisimula sa laman ng bulsa mo. Sinisigurado po namin yan. Yan po yung nagsisimula sa laman ng iniisip mo. Kasi kung iniisip mo na kaya mong yumaman, tama ka. Kung iniisip mong hindi mo kayang yumaman, tama ka. Lahat ng iniisip mo, may tama ka. Lahat ng iniisip mo ay tama. Wala po tayong iniisip na mali. O, tanungin ko kayo, sino ang taong gusto maging mali? Taas mo ang kamay. Ako lang, ayoko lang. Ayoko rin. Anong point doon? Yung nangyayari sa atin ngayon, yan ang tamang ginawa mo dito. At ang mangyayari sa bukas, dapat tama ang gagawin mong desisyon ngayon. Tama? Kasi kung magkamali ka ng desisyon ngayon, kinati-paste mo ito dito. Nilagay mo dito. Kapatid, yung problema mo dito, nakapin mo rin yan. Tama? So, babaguhin mo yung paano ka mag-decide dito. Kapatid, kaya po namin kayo hindi ka agad pinauwi kasi may desisyon kang gagawin. Baka magkamali ka ng desisyon. Okay? So, tapos na po tayo. Palakpak. Kaya lang, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ako po may isang kwento. Para saan ang kwento? Sa lahat po na sasali at sa mga hindi sasali. Sa mga sasali nga po pala, pwede, sa baba po ang membership natin, third floor. Bukas pa po ang cashier natin, tumatanggap po tayo ng credit card. So, pwede kayo mag-Visa or Mastercard. Pwede rin po kayo mag-cash. Pag checking po, may clearing ng 3 days po yan. Pag local and 7 days pag regional. Sa mga magme-member po, pasama po kayo sa sponsor nyo sa third floor. Mag-elevator po kayo. Sa mga hindi magme-member, wag muna kayo makigulo doon, ha? Dito po kayo dadaan sa pintong ito. Ano po yan? Bintana po yan. Never power. Sabi ni Lola, taas niya na. Nasa 7th floor tayo. Mag-member ka na. Never po. Etong kwentong to para sa ating lahat. Anong gusto niyong kwento? Masaya? Masaya. Ito yung kwento ng masaya. Payaman. O ito, payaman. Kwento ni Pedro. Si Pedro po, kilala sa barangay nila na napakabait na tao, madasalin tao. Isang araw, may lumapit sa kanila, kumakatok sa bahay niya. Pedro, umalis tayo sa bahay, sa lugar natin. May parating na bagyo, babaha ang lugar natin. Sabi ni Pedro, mga kabarangay, mauna na kayo. Hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinagabihan, tumudo po ang ulan. Dumating yung bagyo. Inabot po yung second floor ng bahay ni Pedro. So si Pedro po napunta sa second floor. Maya-maya may dumating na isang lalaki nakasakay sa bangka. Sabi kay Pedro, Pedro, ako ang barangay captain, barangay natin. Sakay ka, Pedro, sa bangka at ililigtas kita dyan. Tagilid ang kalagayan, may parating na naman isang bagyo. Sabi ni Pedro kay Kapitan, Kapitan, umalis ka sa harapan ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinagabihan po tumudo, dumating isang bagyong pagkalakas-lakas, inabot po ang bubungan ng bahay ni Pedro. Lubog ang bahay ni Pedro. Si Pedro buhay, nasa bubong. Maya-maya may dumating na isang rubber boat. Sabi nung lalaki nakasakay sa rubber boat, Pedro, huling babala, sumakay ka na sa rubber boat na to. Mamayang gabi, magpapabukas kami ng dam. Delikado kalagayan mo. Sabi ni Pedro, Mayor, pabuksan mo ang dam. Hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinagabi ang pinabuksan ng dam, lubog ang buong bayan. Grabe. Si Pedro po buhay pa, nakasabit sa antena. May anting-anting, ano? Maya-maya, may dumating na helicopter. Umiikot kay Pedro. Ang sabi na nakasakay sa helicopter, Pedro, ako ang presidente ng Pilipinas. Iniwanan ko ang Malacanang para iligtas ka. Pedro, iabot mo ang kamay mo sa akin at ililigtas kita. Sabi ni Pedro, Presidente, umalis ka sa harapan ko. Bumalik ka ng Malacanang, hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinabukasan si Pedro po ay nasa Panginoon Diyos na. Patay si Pedro. Ito na ang kwento. Pagdating sa langit, ito na ang drama ni Pedro. Nagwawala si Pedro. Sabi niya kay Lord, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang dialogue niya. Sumagot ang Panginoon sa kanya, Pedro,
Mahal kitang anak, hindi kita pinabayaan. Wala pang bagyo, pinasusundo na kita. Ang tigas ng bumbunan mo. Binigyan ka naman ng warning eh. Pedro, tumaas ng baha, nagpadala kami ng bangka. Ako nagpadala na, sabi ko kay Kapitan, sunduin ka. Hindi ka naman sumakay. Nung nasa bubungan ka na, sabi ko kay Mayor, wag mong pabubuksan ang dam hanggat di na ililigtas si Pedro. Pero hindi ka pa rin sumakay. Pedro, nakasabit ka na sa antena. May helicopter pang pumunta sa'yo eh, para iligtas ka. Pedro, ang nagpabaya sa'yo, hindi kami. Hindi ang tao, kundi ikaw. Ang tanong, sino si Pedro? Ano ako? Samahan nyo. Si Pedro po, hindi ako, hindi ikaw. Si Pedro po, representing paano tayo magawa ng isang desisyon. Okay, ano po yung baha? Yung bahang yan po yung kahirapan ng buhay mo na naranasan niya yan. Yung mga challenges mo, nag-enrollment, wala po, problema ka pa sa pag-enroll ng anak mo. Tama? Ang daming utang, ang daming bayarin. Yun po yung problema. Sino ka? Ikaw to ngayon. Ano yung bangka? Ano yung helicopter? Ano yung rubber boat? Yan po yung opportunity na ipinadadala sa iyo ng taas bilang sagot sa problema mo. Hindi naman, ang Panginoon po hindi pa nag-request, gusto ko pong yumaman, walang babagsak na maleta ng pera sa harapan mo, nanay. Lord, hindi mo lang bababa ang anghel na, iha, ito yung pambayad ng meral ko, galing kay Lord yan, ha? Hindi ganun. Ang ibibigay na opportunity sa atin ng Panginoon, yung way papunta sa pag-asenso mo. Kapatid, may isa po nagtatanong ngayon dito sa'yo. Paglabas mo dito, may tatanong sa'yo, partner, sakay ka na sa AIM Global. Yun ang sasabihin sa'yo nag-sponsor mo. Sakay ka na sa amin. Dadaling ka namin sa pangarap mo. Tutulungan ka namin marating ang pangarap mo. Kapatid, dalawang pwede mo isagot. Pwede kang sumakay, or gayahin si Pedro na sabihin mo, mauna ka na. Hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kapatid, sana po, ito po yung huling sasabihin ko na, sana po bago ko tayo maghiwa-hiwalay, wag mo nang problemahin yung 7980. Gawa mo na lang ng paraan. Tama? Mawala man yan sa buhay mo, hindi mo kahihirap yan. Pero sinisigurado ko po yung 7980 niyang pwedeng i-asenso ng buhay mo. Tama? Dito po sa AIM Global, may mabilis yumaman. May mabagal yumaman. Pero isa lang po ang sinisigurado namin, kapag nag-AIM Global ka, siguradong yayaman ka. Good morning!